Mga alas 6 pa lang ng gabi nitong New Year's Eve, pero gaya ng nakikita nyo, sobrang dilim na sa labas. Winter na kasi dito sa Iceland kaya maaga talaga ang gabi. Kaya heto ako ngayon naglalakad na palabas habang nilalabanan ang lamig para mag-antay sa kalsada. Hinihintay ko na lang sunduin ako ng kaibigan ko para magkakasama naming salubungin ang bagong taon. Ang plano talaga namin para sa New Year countdown, doon kami magtitipon-tipon sa bahay ng mga magulang ng husband ng kaibigan ko. At habang naghihintay, tignan nyo ang paligid kahit hindi pa New Year countdown, marami na agad nagpapaputok sa kanilang mga bahay. At ang ganda ng mga fireworks sa iba't ibang banda. Ayan, nakasakay na ako pero plot twist, wala pala dito yung kaibigan ko, hindi siya kasama sa pagsundo. Ang nandun lang sa sasakyan ay ang husband niya, ang anak nila at saka yung isa ko pang kaibigan na si Nancy. Rugo pa rin ang biyahe at diretso na kami sa pupuntahan namin. At heto na, nakarating na kami ng mga alas 7 ng gabi. Busy na agad sa paghahanda ang mga magulang ng husband ng kaibigan ko at tignan nyo naman ang lamesa natin. Naka-arrange na at sobrang elegante tignan. Iba talaga. Pero syempre, bago kumain nilaro ko muna itong anak ng kaibigan ko. Grabe, sobrang cute talaga niya. Sobrang bata pa niya nung time na ito. Disyembre nung kinunan to at hindi pa nga siya marunong gumapang noon. Isipin mo, nung sumunod na May, nag 1-year-old na siya agad. Ang bilis talaga ng panahon. Habang pinapanood ko to ngayon, sobrang nakakamiss yung kakulitan niya. Gigil na gigil ako sa kanya dito eh. Habang papalapit ang bagong taon, busy na talaga ang lahat sa paghahanda. Nagtutulungan ang bawat isa sa kusina at pati yung isa kong kaibigan nakijoin na rin sa pag-aasikaso. Habang sila ay abala, ako naman ay may pinakamahalagang task, tagabantay at tagabuhat ng baby. At least bawas din sa iisipin nila, 'di ba? Charot. Alam mo, ang akala ko nung una dahil elegante ang setup ng bahay, baka formal o may ilangan. Pero nagkamali ako, sobrang humble at napakabait ng tao kahit alam mong may kaya talaga sila. At heto na naman ako kay baby habang nagpapalipas ng oras, nakatitig lang kami sa cellphone at tignan nyo, sobrang tawa niya. Tuwang-tuwa siya tuwing nakikita niya yung mukha niya sa screen, lalo na kapag napapansin niya rin yung reflection ng mukha ko. Grabe, ang babaw ng kaligayahan, nakakahawa ang tawa. Pagkatapos nilang magluto, laking gulat ko dahil inihanda na agad sa lamesa at pinakain na kami habang mainit pa ang mga putahe. Na-realize ko, iba talaga ang kultura rito. Kung sa baryo natin sa Pinas, bawal muna kumain at kailangan hintayin ang medianoche sa ganap ng alas 12 ng gabi. Dito sa Iceland, pamilya at kainan muna bago ang countdown. Kaya heto kami ngayon nagsasalo-salo sa napaka-eleganting hapagkainan na ito. Kahit hindi pamilyar ang lasa ng ilang putahe, ramdam na ramdam mo naman ang pagmamahal sa bawat luto. Char! Pagkatapos namin kumain, tignan nyo naman kaming dalawa ni Nancy. Napaka-busy namin mag-answer dyan. Di namin alam may exam pala after. Char! Tapos alam nyo ba, napaka-challenging pa kasi yung question niya hindi namin naiintindihan kasi Icelandic siya. Pero for the rescue naman itong husband ng kaibigan namin, siya yung taga-translate ng question. Yung mga tanong pala ay tungkol sa mga bagay na nangyari sa buhay mo noong nakaraang taon at mga bagay na gusto mong mangyari at magbago ngayong taon. Pagkatapos naming sumagot, may pa-sharing session pa. Imagine na lang na para kami nagre-reporting sa klase. Pagkatapos, oras naman sa pabansang tradisyon dito sa Iceland. Nanood kami ng isang special comedy movie o show na tinatawag nilang Áramóta Skoipið. Tungkol ito sa lahat ng mga nakakatawang nangyari sa bansa nila itong nakaraang taon. Dito ko nakuha ang isa pang napakagandang lesson. Napakahalaga pala ng oras para magmuni-muni at magpatawad bago pumasok ang bagong taon. Ang ganda ng kultura nila, bago salubungin ang hinaharap muna namin ang nakaraan sa pamamagitan ng refleksyon. Pagkatapos ay pinagtawanan na lang ang mga naging pagkakamali sa pamamagitan ng movie. At matapos ang movie na iyon, dito na nagsimula ang totoong ingay. Kahit hindi pa talaga alas 12 ng hating gabi, sunod-sunod na ang nagpapasiklab ng fireworks sa iba't ibang parte ng Iceland. Dito ko nalaman ng isang napakagandang kwento. Kaya pala ganito karami ang bumibili ng fireworks dito dahil ang perang pinagbentahan nito ay napupunta sa pondo ng kanilang mga rescuers o search and rescue teams. Ang mga rescuers na ito ay mga volunteers na walang sweldo at sila ang sumasagip sa mga taong nawawala o nadidisgrasya sa tindi ng panahon dito sa Iceland.
Kaya kapag bumibili ang mga lokal ng paputok, may kalakip itong pagtulong. Napakagandang aral na naman ang nakuha ko dito. Ang saya pala mag-celebrate kapag alam mo na ang bawat liwanag at ingay sa langit ay katumbas ng tulong para makapagligtas ng buhay ng ibang tao. Aba, talagang napaka-espesyal ng New Year na ito. Salamat!